yung mga walang plano, yung sakalang magpaplano o magkakaroon ng plataforma kapag nanalo na, pinupush ko rin na wag iboto yung mga, binibigyan ko sila idea na wag niya iboto yung mga walang plano, ha? Wala na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, one step at a time. One step at a time. Hindi ako, huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Paulit-ulit na lang yan ganyan. Pag may bagyo, tanggal ang bubok, tanggal ang ano. Bakit hindi tayo gumawa ng matibay na mga eskwela? So ano po ang solusyon doon? Kami bilang senador, ano po yung hindi pa ako senador. Na bill? Hindi ko siya kasumaling, kayo po, Manelo. Ay, yun ang kapag-uusapan. Huwag niyo ba ako madaliin? Sandali, kapapile ko lang eh. Meron. Tapos yung mga nakalimutan na niya, na sinabihan niya yung mga tao, yung mga bashers ni Digong na mamatay kayong lahat. Simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Oo. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Willie Revillame. Hindi ko talaga, sorry hindi. Kahit magka-industriya kami, hindi. Sorry kasi hindi ko gusto yung mga sinasabi nila. Hindi ko gusto yung kanilang pangangampanya, tsaka yung nakakalimutan nila na nariresibuhan sila ng mga tao. Galit ako kay Willie Revillame dahil sinumbatan niya ako at one point sa ere nang itinulong niya sa akin. Hindi. Pero pangit na ugali yung nanunumbat sa ere. Pangit na ugali, nanunumbat ka sa ere. Na parang, ito naman, pag magalit, parang para akong staff niya Nasanay ng binubugahan niya tuwing may galit siya. So yung akin, parang may history ako sa iyo Oo, hindi maganda yung memory ko sa iyo Kayo ang dumaan sa stampede. Kayo ang dumaan sa 71 dead people na araw-araw pinupunta ako gabi. Gusto ko lang malaman yan. Kayo kaya ang dumaan sa ganyang pagsubok sa buhay. Hindi ka ba magiging stricto sa programang ito? Gusto mo ba bang may mamatay? Gusto mo bang may masakran? Kaya nung sinumbatan niya ako, ayan, pumunta yan sa sa akin. Hingi ng tulong. Binigyan ko. Tapos ngayon, tinitira mo ko. Sabi ko, ha? Bakit yung hindi kita, sabi ko, hindi kita tinitira. Sinisita lang kita. Na may mali yung gano'n, na sa ere, bubulyawan mo yung mga staff. Nagsoshow tayo, 2 taon na tayo magkasama, nagkakamali ka pa. Hindi ko kayo pwedeng lokohin. Hindi ako pwedeng maging mabait sa harap ng camera at sa likod ng camera, walang iya ako. Natin siya. Pero dito kasi, sa entertainment, di ba, kung nakakapagpasaya ka ng mga tao, kung nakakatulong ka, nagbibigay ka ng kasiyahan, ng mga ayuda on air, edi good. Pero, pagdating sa politics, sa dilet, ang Senado ay hindi lang pagtulong. Ang Senado ay paggawa ng batas. Kampanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinihan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magserbisyo, ayaw nyo. Di ba? That's a lot of nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a lot of nonsense, everyone. Ngayon ko sasabihin mo, ang dami-dami ng batas Ang dami-dami ng batas. Kasi hindi naman na-implement. Sa dami nga ng batas, wala ka nga masabi ni isang batas dun sa dami ng batas na yun, ha? So, parang sino ka para sabihin ang dami-daming batas?
at kulang lang ng implementasyon. Yung bills na yan, The bills are hundreds ang of dami ng pages batas na long. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador eh. Mas legislative. Para saan? Para sa bansa? Para ang dami ng batas na ginawa. Eh ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Oh. But yeah, that's Senate's main role. Legislative chamber siya. Oh, ba't So kaya it's ano your job gagawin to- mo? Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Mm. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa ng from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinakagusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Kasi malaking bagay yan. Ikaw, sa palagay mo, anong dapat kong maging plataforma o dapat kong gawing batas? Sige, makikinig ako sa iyo. Yung ipapasa niya sa nagtatanong, parang I have nothing against yung pagpasok niya. Kaya lang bilang observer, wala ka bang advisor? Bilang isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabi itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan eh. Ha? Una, mangyayarap talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ha? Matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ganda ng tanong mo ha. Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na ginawa? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi, ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa ganito? Hindi kasi nga, gusto kong makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa inyo para tama to ha. Tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako ito di ba, nagkakampanya. Sige. We need guardians, not comedians. Ang sabi niya, ang Senado ay hindi entablado para sa mga puppets. Ay, Sino sa palagay mo unang papasok sa utak mo dyan sa we need guardians, Ay, di, siyempre, not comedians. siyempre walang iba kundi si Willie Rebellion kasi di ba tumakbo siya, wala siyang plataforma. Excitement ba yung sasabihin mo wala kang plataforma? Natanungin na lang siya kapag nandun na sa Senado dahil dun pa lang niya maiisip kung ano yung plataforma niya. Excitement ba tawag doon? Hindi ka nga inendorso eh. Ibig sabihin, hindi rin sila naniniwala sa iyo. Tapos ngayon, meron kang babalikan mo yung mga gumawa ng fake news sa'yo. Anong fake news ang inilabas laban sa'yo? Wala kaming nabasa. Lahat ng nabasa namin na itinutudla sa'yo, totoong naganap yun, totoong nangyari yun. Kaya walang fake news. Ikaw ang fake news. Parang video niya na sinasabi, may interview sa kanya na sinasabi niyang parang dumating na siya sa point na nawala na siya ng gana na tumulong, na ang dating isumbat kasi kinikwento pa yun for 30 years daw na since nasa Sobi siya, ang dami na raw niya mga programang ginawa, ang dami na rin niya mga taong natulungan, na ang dating, porque nga nalotlot siya o natalo siya ngayon sa eleksyon, is parang, ay, kaya ka lang pala tumutulong dahil may ini-expect ang kapalit in the end or what. So, ang dating yun na, mapanumbat ka daw ba, ganyan-ganyan. So, ang hirap lang. Kasi para sabihin mo yon at ipamukha sa mga taong hindi bumoto sa'yo dahil hindi naman sila naniniwala siguro sa kakayahan mo bilang public servant, sana daw hindi na lang sinusumbat yung mga tinulong. Kasi ba sinasabi naman talaga natin yung pagtulong, hindi naman kailangan ng posisyon. Exactly. Diba? Lalo na kung talagang tao sa puso yung pagtulong. Lalo na siya, ang tagal na niya tumutulong na wala sa posisyon. Diba? Kaya ngayon lumalabas para pala all of a sudden, ganun hindi na pala siya. totoo yung pagtulong na ginawa mo. Kasi humihingi ka pala ng kapalit.